So, hi guys! Ayan, so dapat start ko ngayon sa aking new work. Kaya lang, sad to say, hindi ako natuloy kasi daming dahilan, charis. Ayan, so, may mga bagay kasi talaga na ano mo yun, nakaka-stress. Kasi, oo, aminado naman akong DS. Pag sinabing DS, sobrang higpit, ganito, ganyan. Pero, syempre, nakatry na rin kasi akong pumasok sa DS talaga. SM pa yun. So, hindi naman siya ganun ka-strict. Ganyan. Dito sa Metro Market, as in talagang nakakabwisit. Alam mo yon. Actually, nanggaling na ako dyan nung 2019 and akala ko kahit na paano may nagbago, ganyan. Mas lumala. Ang nangyari, nung start pa lang ng intro ko, nag-intro ako dun ng I think mga 10 andun na ako. Nakauwi ako 5 PM na dapat pag intro lang naman mabilis lang yan. Kasi intro ka pa lang. Titingnan lang naman nila yung resume mo, bla 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 bla, itatanong na sa'yo ng konting ganyan. Tsaka hindi naman sila yung magpapasahod. Kumpleto naman ng ano yun doon. Tapos yun, ang nangyari, dahil nga palaging wala yung nagpapa-intro, ganyan. Pero yung mga, ang ano kasi, ang metro kasi is nahahati yan ng dalawang outright, yung pinaka ano talaga nila, mga tauhan nila, and yung consignor. Consignor yung parang nagbabayad kami ng rent sa loob ng store nila, ganyan. So, consignor ang tawag sa amin. Ayun ang nangyari, yung mga outright is nauna na, nakauwi na sila, ganyan. Alas 2 pa lang yata, nakauwi na sila. Kaming mga consignor, ando dun pa kami, still nandoon kami, waiting kami, ganyan. Hindi nila naisip na wala kaming pagkain, hindi kami kumain. Siyempre, pag nag-a-apply ka, nagtitipid ka. So, wala ka pang ano niyan. Siyempre, ayaw mong gumastos. And, ang nangyari, dun sa loob nila, ang mahal ng bilihin. Isipin mo, pati tubig dun may bayad. Hindi yung tubig na mineral na nakaganito. Hindi siya nakaganito. Per cup ang ano doon, per cup. Pag bumili ka ng pansit doon, kumbaga binabayaran mo lahat, tinidor, tubig na iinumin mo, kaya imbis na malaking tubig bibilin mo, yung maliit na lang kasi may bayad, ganyan. So, yun nakakasad lang kasi dapat pag mga ganun, 'di ba? Konsiderasyon na lang. Kasi isipin mo yun maghihintay kami ng matagal mula may mga meron doon mga kasabayan ko 8 AM pa lang, andoon na. Possible dapat 'pag mag-i-intro ka saglit lang dapat 'yan, eh, hindi yung pinapaabot ka ng siyam-siyam tapos yung parang walang advice sa'yo na kahit ano, ikaw pa magpupursige na, "Wala pa po ba?" Tanong ka ng tanong, ang haba-haba ng pila niyo, ganyan. So, nakaka-stress kasi na-interview naman yung napa-intro naman yung mga outright. What more kaming mga consignor, porke consignor kami parang wala kayong pakialam, parang bahala kayong maghintay diyan. Ta's meron pa nagsabi dun na guard na, yung iba nga diyan inaabot ng 7 PM. Hello, hindi kami papasok, hindi kami magdu-duty sa time na 'yan. Mag-i-intro pa lang kami, pero inaabot kami ng siyam-siyam. So, nakaka-stress kasi siyempre 'di ba, ang oras mahalaga, napaka-gold niyang oras na 'yan. Parang kinakain nila buong oras. Like sa'kin, ako meron akong acid reflux. So, hindi ako puwede hindi ako puwedeng, tawag nito, nagugutuman. Tatlong pabalik-balik ako din na talagang grabe, gutom na gutom talaga ako as in. Kasi nga pinipigilan kong gumastos kasi gawa nga ng siyempre ang ine-expect ko mabilis lang. Although may baon akong tubig, pero ine-expect ko kasi mabilis lang talaga. Inabot ako ng alas 5 hindi pa sinusundot-sundot ng office ko na, "Ma'am, ganito, anong oras na, hindi pa ako natatawag, ganito, ganyan, ganyan." Ano man lang yung saglitin niyo man lang na interviewin niyo, ikunin niyo yung intro, and then kung may kasi may mga list of requirements pa sila diyan, eh, ang dami nilang alam. Ano ba naman yung 'di ba, yung kukunin mo na yung list of requirements, anuhin mo na kung ano ba talagang mga kailangan mo. Saglitin mo lang, hindi yung iba yung magpapa-intro, iba pa yung magkukuha ng list of requirements. Nakakainis, iba pa yung magbibigay nun. So, ayun, nakaka-bad trip. Kasi 'di ba, parang porke nag-a-apply kami, hindi naman kayo magpapasahod sa'min, so kailangan ganunin niyo kami. So parang sobrang sobrang stress. Kasi ang dami nilang hanash, ganyan. Tapos second day, ito na, nagpasa ako ng requirements, which is kahapon. No, kahapon 'yun, nagpasa ako ng requirements. Ang nila, ang binibigay talaga nila is 12, before 12 hanggang 1, hanggang 1 lang hanggang 1 lang. Tapos, dahil nga pinapa-rush duty ako, so okay lang na, kasi ang dami ko nilakad na requirements, eh, okay lang. Meron dun nakausap si ma'am na kahit hanggang alas 2 puwede kaming puwede akong pumasok. Puwede akong dun, mag-in. Kasi hindi sila nagpapasok kapag yung oras na sinabi nila is lumagpas ka na, ganyan. So,
nakapasok pa naman ako. Which is dumating ako kahapon is 1 plus. So, 2:00 ang call time, 2:00 ang call time, so pwede papasok pa. So, mula 1 plus, inabot ako ng 7:30 ng gabi. Pasa lang ng requirements yun, ha? Pasa lang ng requirements. So, nakakapanggigil kasi isipin mo kapapasok lang nung ano oras pumasok yung pang closing, yung mag-receive ng requirements. So, sobrang tagal nilang mag-receive ng requirements, umabot na ng ng tawag nito, umabot na ng lunch break nila. So, inabutan ako ng lunch break, which is 3 something na yon. Isipin mo, ha? Mula 1 plus, 3 something, 3:47. I remember that time. 3:47, nagpaalam yun nga, yung mag-receive ng requirements na, babalikan daw ako. So, 3:47 nung nag-lunch break siya. Babalikan daw ako. So, inintay ko siya. Ako, gutom na. Wala pa akong kain, Zay. Kasi maaga akong umalis sa amin. 9:45 umalis na ako sa amin kasi nga, may hinahabol pa akong fit to work. Although kompleto ako ng medical, lahat yun bago. Kaya lang may inahabol akong fit to work kasi nga ang dami nilang hanash, ang dami nilang requirements. Kahit na sabihin mo na wala ka mang sakit, na kompleto ko na pati yung health certificate, meron na ako ganyan. Hinabol ko talaga yun lahat. Isipin mo pati yung PT kailangan pregnancy serum. Ayun ang ginamit ko. Hindi ko alam kung yun ba yung required sa kanila pero sabi kasi ay bawal yung sa pregnancy test talaga na ipapakita mo ng gano'n. So ang ginawa ko, nagpagawa ko ng PT serum. Ganon. So, hindi ko alam kung yun talaga hinahanap nila. Pero para sure ko, so, ayun ang ginawa ko. And then, after nun, bumalik na siya ng 4:47, bumalik na siya. So, kinuha niya sa akin yung requirements ko. Hindi pa kami nagtatagal mag-usap pa. Kinuha lang niya. So, may hiningi na naman siya sa akin. Which is, may mali din ako doon. Kasi alam mo kung bakit. Kasi, nakulangan ako ng isang Xerox. Ang Xerox is nasa 5th floor. Lalabas pa ako kasi di naman pwedeng doon ako dadaan sa sa employee. Bawal. Kailangan lalabas muna ako sa employee at the same time doon ako dadaan sa kabila dahil di pa naman ako employed doon sa mall na yon. Doon sa DS na yon. So ang nangyari, lalabas ako, pupunta ako ng 5th floor, 'di ba? Pagbalik ko, punta na naman ako sa employee and then aakyat ako. Hagdan 'yun kasi bawal sa kanilang escalator. So hahagdanin ko 'yun doon. Nakailang pabalik-balik ako. And then, nung pagdating ko na doon, ang tagal na naman niyang wala. So pinatawag na naman siya. Ang tagal niyang ipatawag, ilang oras, nakakapanggigil. Alam mo yung gutom na gutom ka na. Tapos nagtitipid ka kasi nga ang mahal ng pagkain nila. Nakaka-stress. Ayun, pinatawag siya. So, ang tagal na naman niya. Sabi ko, ma'am, ang tagal po niya. Ganito. Parang gusto ko nang umuwi nung time na gusto ko nang sumuko. Kasi anong oras na, Zay? 6:00 na hindi pa ako natatawag. Di ba? Tapos ang nangyari, nung pagbigay ko sa kanya nung na yon, sabi na naman niya, kulang na naman daw. Wala daw akong data sheet, etc., ganito, ganyan. Tapos, so, hinintay ko pa. Which is may kasalanan din yung company ko, di ba? Pero, kung kinausap niya ako ng mas maaga-aga, di ba? Kung kinausap niya, saglit lang din naman yun eh, bago sana siya nag-lunch break, di ba? Kung kinausap ako ng mas maaga-aga, di sana, naging maaga din. Kasi habang kumakain siya, pwede ko na ipagawa yung mga kailangan kong gawin. Kasi nga, first timer ko napapasok doon ulit. Di ba, nakaka-bad trip? Nasa di ayun ang nangyari. So, bumalik ako, nagpa-Xerox, and then kinuha na niya yung ganyan. Tapos, ayun na nga, inintay ko yung ni ma'am, yung sa data sheet, and then yung temporary pass kasi nga pinamamadali ako ng duty. So pagdating ng temporary, nawala na naman siya. Ito na naman, nawala na naman siya ngayon. So nung dumating na yung ko, ang tagal na naman niyang hindi sumulpot. As in, ang tagal na naman, as in. Tapos hindi ang nangyari, nung pagdating na naman niya, sabi niya, kailangan ko daw ipa-Xerox. So, pina-Xerox ko na naman. Di ba? Isipin mo yan. So, matotal, ang nangyari, nung nakauwi ako, 7:30. Isipin mo mula samantalang pasa lang ng requirements. Meron doon ang layo-layo pa ng lugar gusto nang umuwi. Kasi nga, syempre, di ba? Sobrang parang yung kinakain niya yung oras namin na napaka-importante ng oras namin. Kung kayo importante yung oras nyo, wala namang bayad dyan eh. Kung importante yung oras nyo, mas importante din ang oras namin. So, nakaka-bad trip, di ba? So, ang dami pa. Tapos, kinaumagahan, bukas daw, kailangan na naman namin mag-orient. Which is whole day. Wala namang orientation na whole day. Diyos ko Lord. Sila lang may ganyan. Ang dami nilang hanash. Alam mo, ganda ng story. Di ba?